Okay po, ito po tutorial ng Tekla Structures. Yung ginagamit ko po ngayon ay yung napakamababang version na Tekla 18 kasi baka mahuli tayo kasi pirated lang to. Hindi ko ini-encourage na gamitin yung mga pirated, pero hanggat maaari bumili tayo ng license. Mahal kasi yung license nito eh. So far kung pang tutorial lang naman pwede kayong mag download nito. Pang basic lang, knowledge lang. So, eto po, yung pinakabagong po natin ngayon, pakita ko yung maliit na yan, yung Tekla na actually Trimble na yan ngayon. Binili kasi ng Trimble. So, yung Tekla Structures, nabili na ng Trimble, kaya yung makikita nyo ng mga icon sa mga bago, yung 2022 ay Trimble na po yung mga nakalagay. So, eto ngayon. Okay. Yung ginagamit UK, tapos steel detailers, tapos to full kasi andyan na po lahat. Yung mga nagtatanong na kung paano ko po ginagawa, paano ko pinapabilis yung mga model, dahil po yun sa matagal na po akong gumagamit nito. Tapos yung engineering knowledge ko, tapos yung experience ko halos pabalik-balik na lang yun. Kaya kung paano ko siya ginawa mabilis, tsaka paano ko siya napaayos, base lang yan po sa pagsisikap tsaka sa experience. Actually wala po nagturo po sa akin ito, self-research lang po to. Okay. Dito tayo sa Tekla Tutorial 101. Kasi marami po kasi yung tanong nung nag-post ako, kahit grade 9 lang tinatanong nyo sa akin, tapos paglagay ng beam tinatanong nyo sa akin, tapos hindi nyo masyadong mag-gets kasi wala kayong software. Paano hindi nyo ma-imagine kung paano yung outcome nun. Kaya ito na lang po, gawa na lang po ako ng video para po to sa inyo. Subukan ko yung isa-isa, i-introduce ko sa inyo hanggang sa makagawa tayo ng isang structure model, hanggang papunta dun sa pag-release ng fabrication drawing. Itong Tekla Structure po ito po yung ticket ko na kaya nakapunta ako sa labas. Napunta ako sa Singapore, doon ako nagtagal. Tapos ito po yung na-master ko, aside po dun sa AutoCAD. So yung mga engineer na gustong matuto nito baka makatulong to sa inyo. Para yung iba naman na lagi nagtatanong, kahit sa manahirapan kayo mag-imagine kung ano yung sinasabi ko, dito na lang yung tingnan. Okay po. So, ito po yung grid line. Pag open nyo ng bagong model, new model, makikita nyo kagad yung grid line. So, kung paano i-adjust yung grid line, i-double click nyo lang po yan. Tapos, ito po. Yan. Yan na yung grid line. Teka. Mag-adjust muna ako para makita nyo lahat. Ayun. So kung paano i-adjust yung grid line, eto po. Yan, yung 3 times 4 4,000 yun po yung kakalabasan ng natin. Dito po yun sa along X. Kita nyo po yan. Yung UCS na yan. So kung pag-check nyo yan, dimension na natin. Yan, 4,000 ulit. Yan po yun. Paano natin baguhin yan? Ay baguhin lang din po natin to. So, yan. Gawin natin 5,000. Modify. Yan. Tagpa 5,000 na po yan. Ganyan lang po kasimple. Yan. Makita nyo yung dati na 4,000 dito tapos 5,000 dito. Ganyan po. Tapos kung paano palitan yung mga number at saka naka-indicate na letter dun sa grid line, dito lang din po. Ibalik po muna natin siya sa 4,000 kasi 4,000 yung niya, yung naka-indicate na level sa kanya. Yan, balik na sa 4,000. Yung 1, subukan natin yung 1, gawin nating 5. Yan, nagpalit siya ng 5. Dito niya lang din po aralin kung paano nyo palitan yung mga grid line. Yan, balik na natin sa 5. Tapos kung mag-add naman kayo ng isang grid line,
Lagyan natin ng 2 meters. Yan. May makikita kayo dyan. Eto. Yan, nag-add tayo ng isang grid line na 2 meters. Yan yun. Tapos, lagyan natin siya ng level. So, along sa X, tapos, kung ano niya. So, A, B, C, D, E. Maglagay tayo ng E. Modify. Click and modify. Yun, mayroon na po tayong bagong E dyan. Ganun lang po kasimple yung pag-edit ng grid line. Aralin nyo lang po dito itong grid na pinindot ko. Paano natin siya palabasin? Dito lang po yan. Double click nyo lang po yung yung grid line. Yan. Lalabas na yan. O kaya dito sa icon, mayroon ditong pag-create ng grid line. Pero mostly dito na po ako kasi pag-open nyo ng Tekla, makikita nyo. Tapos paano mawala yan? Yung mga refresh na pa, redraw. Yan. Eto na po, gawa po tayo ng column. Yan, column 1, column 2. Paano magkopya ng column? Naturo ko na to dun sa mga lagi nagtatanong, pero at least makita na ng iba na kung paano gawin. Copy lang. Pindot sa reference, lagay dun. Yun na po. May column na po tayo. Ayan. Tapos, paano maglagay ng beam? Itong icon din na magkatabi. Labas ko ba? Ito, yung steel na yan. Diyan kayo kumuha. Snap lang po muna kayo. Hindi napaka-basic lang po ito. Para doon sa mga nag-uumpisa tapos lagi nagtatanong, ito na po yun. Yan. Simple tutorial lang to. Yan yung umpisa, tapos pag-aralan nyo po. Ito po, tingnan nyo po, pwede yan palitan kung anong gusto nyo beam size na required. Ito sa column, kunyari yung column na yan, palitan natin, UC 254x254x73. Palitan natin ng mas malaki-laki. Saan ba ito? Ito, 305 tayo. Palagay na 305. Palitan yan, lumaki. Paano palitan yung kulay? Modify. Yan, nagbago na yung kulay. So, ganun lang po siya. Ito lang po yung unang matuturo ko. Tapos, pag-aralan nyo po muna paano gamitin yung itong column properties tsaka beam properties. Kasi mahaba-haba ito. Kaya isa-isa lang po. Kasi mahirapan ako sa pag-upload. Mahina pa yung internet. Tapos mamayang hapon baka makapagawa ako kung paano yung mga simple connection lang niyan. Ituturo ko na rin para dun sa laging nagtatanong. Ayan, palitan natin ng UB600. Yan yung beam. Ayan. Palitan na, kita niya mas malaki yung depende po dun sa beam size na required dun sa imo-model yung steel structure. So, hanggang dito lang po muna. Ito yung pinakaunang at saka pinaka-basic. Yung pag-snap, pag-copy, at saka ito. Meron na yung i-mirror natin yung copy, mirror, kung paano siya i-duplicate. Yan na po yun. Yung mga connection yan, yung sa susunod naman na tutorial, para isa-isa lang nating ituro para hindi kayo hindi kayo mahirapan. So ito lang. Tapos kung paano mag-delete, yung E, delete lang din yan. O kaya dito, mayroon dyan, delete. Yan. Delete. Kung paano mag-trim at saka dyan, mag-add, mag-combine, mag-split, sa next tutorial po.